Ito ang numero 1 radyo ng masang Pilipino. Hatid ang balita at serbisyo para sa pagbabago. Ito ang Faber Radio 34. Magandang araw, Pilipinas! Ako ang inyong lingkod, Joshua Herrera. Nagbabagang balita. Bilang mga walang trabaho sa Pilipinas, bumaba sa 4.1%. Para sa mga detalye, narito si Nia Peñalosa. Iyan? Oo, Joshua, ginanap ang pagpupulong ng Senado noong Agosto 26 taong pangkasalukuyan upang talakayin ang mga isyong pang-ekonomiya ng bansa. Isa sa mga pangunahing paksang tinalakay ay ang pagbaba ng unemployment rate ng ating bansa mula sa 4.3% patungo 4.1%. Ibinungkahi ng Senado ang pagbibigay ng tamang insentibo at pondo sa mga small and medium enterprises. Ang hakbang na ito ay naaasahang magdulot ng pagdami ng mga bagong trabaho para sa mga Pilipino at pagbaba ng panang unemployment rate. Ito si Lian Peñalosa, nagbabalita. Mula sa puwersa ng Faber Radio, yan ang balita para sa araw na ito. Ako si Joshua Herrera. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Inihahandog ng Faber Radio 34. Ang tinig ng inspirasyon. Magandang araw sa inyong lahat. Narito muli si DJ Ses upang basahin ang mga liham na magpagbibigay aral sa ating lahat. Ang liham na ito ay mula kay Pedro. Dear DJ Ses, bata pa ako, hilig ko na ang pagpipinta at ito ang pinili kong propesyon. Ngunit nawalan ako ng gana at naging sanhi ito ng alitan naming mag-asawa. Pedro naman, hindi nga tayo mabubuhay dyan sa pagpipinta mo. Etong mga sining mo, sa tingin mo mapapakain tayo niyan? Hintayin mo lang kasi, Celia. Magkakaroon muli ako ng inspirasyon. Paulit-ulit ka na lang, Pedro. Wala namang nangyayari. Saan na tayo kukuha ng pang-aral ng anak mo? Sa sobrang gulo ng isip ko, nagpunta na lang muna ako sa bayan upang magnilay hanggang sa madaanan ko ang isang simbahan. Bakit pa ba kayo nagdarasal? Mukhang hindi niya naman tayo pinapakinggan. Bakit hinahayaan niya lang tayong maghirap? Pagka-uwi ko sa bahay, Tay! Nag-aaway na naman po ba kayo ni nanay? O anak, pasensya na. Hindi na sapat ang sweldo namin para sa mga gastusin eh. Nawalan pa ako ng inspirasyon sa pagpinta. Kaya ba kailangan ko na maghanap ng ibang trabaho? Tay naman! Pangarap po po yan, no? Baka kailangan nyo na ng bagong inspirasyon. dahil dito, naisipan kong maglakbay sa Pilipinas upang humanap ng bagong inspirasyon. Ginamit ko ang bangka ng aking ama, isa ring manlilikha na unang hinukayat sa akin para sa pagpipinta. Sa aking paglalakbay, marami akong natutuhang kultura at tradisyon. Isa sa mga naratibo ay ang lungsod ng Davao, kung saan nagkataong may magkarbong pagdiriwang. Ano po pala ang kaganapan ngayon dito? Ito ang pista ng Kadayawan. Ipinapakita nito ang kultura namin mga Davaoenyo bago pa man manakop ang mga Espanyol. Bago ka man dinhi, karon lang ko nakakita nimo. Ano po? Ang sabi ko, bago ka lang ba rito? Ngayon lang kita nakita. Napadayo lang po ako. Aba, swerte mo! Dahil itong pinakamalaking piyesta sa Davao. Maraming nag-aabang dyan sa mga malaking karosa na gawa sa mga bulaklak at prutas para sa masaganang ani. Tinatawag namin niyang Pamulak Kadayawan.
Maaari po bang kuhanan ng litrato ang mga ito? Lalo na ang sining na ito. Nakamamangha dahil sa halip na makita ang mukha ng mga tao, ay salamin na nakalagay rito. Aba, oo naman. Iyan ang reflective predisposition 1 na iginuhit ni Alina Magna noong 2017 at pumukaw ng interes ng maraming turista sa Davao. Maraming salamat po. Nakakatuwang makita na napanatili nila ang kanilang kultura sa kabila ng modernisasyon. Sa tulong ng mga turista ay mas makikilala pa ang kanilang mga sining. Pagkatapos ng ilang sandali ay nagpatuloy na ako sa paglalayag. Uy, suspendido lahat ng klase dahil sa karoon ng mayor. Ayos! Nay, wala raw po kami pasok ngayon, sabi sa Facebook. Oh, sigurado ka ba sa impormasyon na yan? Nagtanong ka ba sa iba kung ito ay totoo? Ay, hindi po. Anak, bago ka maniwala sa mga nalalaman mo, siguraduhin mo muna kung totoo ito, lalo na kung galing yan sa social media. Tandaan, huwag mahihiyang magtanong. Gaya ng sabi ng mama ko, huwag mahihiyang magtanong at hanapin ang check. Para sa tamang impormasyon, hanapin ang check. Mag-fact check! Nagbabalik. Sa mahaba kong paglalakbay, narating ko ang lungsod ng Iloilo. Nakakapagod, ngunit nagkakaroon ako ng kamalayan sa mga kaganapan. Chocolate Hills na may swimming pool sa gitna. Mga farm sa Banban, Tarlac. Nalanghap ko na rin ang smog sa Taal. Lahat-lahat. Sa dami ng aking napuntahan at nasaksihan, hindi ko pa rin mahanap ang inspirasyon na tinutukoy ng aking anak. Ay, siguro nga, panahon na para itigil ko ang aking pagtitinda. Kita mo nga naman, sa simbahan pa talaga ako napadpad. Pagkalipas ng ilang sandali, ay may lumabas na pari. Magandang umaga po, Padre. Ano po palang pangalan ng simbahan ito? Ito ang simbahan ng Molo at kilala ito sa pagbibigay halaga kay Santa Ana na siyang patron nito. Mukhang malalim ang iniisip mo. Problema ba iyan ukol sa iyong langga? Langga? Ang aking asawa? Hindi naman po. Alam mo, iho, hindi magandang ikinukubli mo lang ang iyong problema sa sarili. Handa akong makinig sa'yo. Ako po ay isang pintor na naglalakbay. Hindi ko na po kasi matukoy kung ano ang aking papel sa buhay. Iho, hindi lahat ng sagot ay makikita sa paligid. Maaaring alam mo na ang sagot, pero hindi mo lang ito pinapansin. Matanong nga kita, naniniwala ka ba sa Diyos? Hindi po. Dahil kung totoo man siya, bakit niya tayo nahayaang maghirap? Alam mo, magtiwala ka sa Kanya. Sa mga plano niya, matututunan mong makita ang sagot sa iyong mga tanong. Sa mahaba kong paglalakbay, sa mga sandaling iyon, napagtanto kong ang pananampalataya pala ay nakapagbibigay desisyon sa atin. Gayon din, ang pagsasabi ng problema ay makakapagpalaya pala sa atin mula sa nakakulong ng mga kaisipan. Nagdesisyon akong umuwi. Ngayon, mas malinaw na sa akin ang dapat kong gawin. Palubog na ang araw nang makita ko ang aking bahay. Huminga muna ako ng malalim bago pumasok. Uy, Tay! Nakabalik ka na po pala. Ang tagal mo pong nawala. Oh, Pedro, tamang-tamang dating mo, kaluluto ko pa lang. Noel, anak, ihanda mo na ang lamesa. Celia. Galit pa rin ako sa'yo kasi umalis ka nung walang paalam. Pero alam kong hindi kita pinakinggan at pagkakamali ko yon, kaya pasensya ka na. Nagpakasal tayo, di ba? Kaya dapat magkasama tayo sa hirap at ginhawa. Pasensya na rin talaga, Celia.
Salamat sa Diyos at ikaw ang nilaan para sa akin. Kailan ka pa niniwala sa Diyos? Mahabang kwento. Sa susunod ko na lang sasabihin sa'yo. Tara, kain na tayo. O tara, mabuti na lamang at naparami ang luto ko ngayon. Ang paglalakbay kong ito ay hindi biro. Ngunit nagbigay ito sa akin ng malalim na pag-unawa sa kultura, lingwahe at sining sa iba't ibang lugar. Napagtanto kong ang tunay na pag-unlad ay nagmumula sa pasyon habang nirerespeto ang sariling pagkakakilanlan. Habang ang paggamit at pag-iingat sa sariling wika ay nakakatulong sa pagpapasaayos ng anumang di pagkakaunawaan. Muli, ako si Pedro. Pinili ang pasyon at patuloy sa paglalakbay, dala ang inspirasyon. Napakagandang kwento na nagmula kay Pedro. At tiyak na marami ang nakakuha ng inspirasyon. Hanggang sa susunod na paglalakbay sa tinig ng inspirasyon. Muli, ako si DJ Ses. Daghang salamat sa inyong pagsubaybay. Mula sa numero 1 radyo ng Masang Pilipino, ito ang Fabi Radio 34.